What's up, guys? It's G. Welcome back to The Top, where we talk about anything and everything on top of my mind to the bottom of my heart. This is G on Top. Hi guys! First and foremost, happy Pride sa inyong lahat. And today, since Pride Month nga, wala nang iba pang mas okay na guest para dito, kundi ang nag-iisang napaka-humble, napakaganda, napaka-dalagang Filipina, ang nag-iisang Mimi. Yeah! Ba't ako gines mo sa Pride? Hindi naman ako buddy. Ay, hindi ba? Actually, homophobic ka nga pala. Hello guys! Hello po sa ating mga viewers dyan. Thank you for having me, Gia. Thank you, Mimi. Alam niyo guys, sobrang honored ako kasi Anong honor ka? second lang. Okay. Sa tutorial. Okay. Yeah, hindi ako yung unang pinili eh. Ako din eh. Third honor ka na pag gano'n. Bronze. Pero ayun nga, Gia, I'm just so happy na I'm here talking about life. Talaga ba? Oo. Hindi, ako very thankful ako kasi nung pandemic, isa ka sa parang comfort, thank you, ano ba tawag? Gia. Comfort content ko yung content mo. Thank you, Gia. Kaya, thank you sa pagpapasaya sa amin. Thank you. Pero kasi during that time, yung start, masaya ako. Na, wow, napapasaya ko yung mga tao, ganyan. Pero kasi during the pandemic, alam mo yung may responsibility ka na to make people happy. At the same time, syempre gusto mo pasahin yung sarili mo. Pero, yeah, medyo weird yung era na yun for me. Pero I'm just so happy na marami akong napatawa, marami akong yung alam mo yung na-push through nila yung pandemic through my help. Oo naman. Isa na ako yun naman doon. ang aking pinagbiyayabang. Wow. Wow, yabang mo naman. Ko na. Hindi nyo na maaabot ang yabang ko na. Kasi nasa yabang na pala ni Mimi. G on top. Oh. Ba't ako nilalakaw, ate? Ate naman mag-pesticide naman kayo dito. Ay, sorry, dyan pala may ari. Sorry. Hindi, lamok kasi yun. Alam mo pala yun. Yes, thankful ka pala. Hindi, pero about sa contents mo, kailan ka ba nag-start mag-content? Nag-start ako 2019. So, before pandemic. Before pandemic. Alam mo, ito exclusive thought. Kasi alam mo, nakakatawa. Kasi ang nanay ko, di ba, vendor ang nanay ko. So, wala naman kami pang bili ng mga pang video, ganyan. Ang sabi ko sa nanay ko, naibilhan mo ko ng iPhone, feeling ko sisikat ako. Oo. Yun ang sabi ko. At ang bili sa akin, iPhone 6 yata. iPhone 6 yun, kuya. iPhone 6S. 6S. Oo, na parang yung shooter, nag-video ko, nalulobat na kaagad yung phone ko, laro. So, iPhone 6S yun. Tapos yung una kong video was, kahit ayaw mo na. Oo. Yes! Oo. Tatakbo, tatal. Yes. Alam mo, Jill, sobrang love ko yung song na yun. So, ang kwento nun, chirika ko doon, okay lang. Go. So, di ba, naka-headphones ako, earphones. Yan, pinapatugtog ko, pag ganun ko, shit, alam ko na yung step. So, kinabukasan, nirecord ko na yung sarili ko na nagda-dance-dance ako. Tapos, from then on, doon na nag-start yung paggawa ko ng content creation. So, yeah. Parang one time, big time, I guess. Oo, parang one time. Hindi siya one time actually. Kasi after that, doon na rin yung Dalagang Pilipina. So, I feel like yun talaga yung naging stepping stone. Oo, yung tama, stepping stone ng career ko in content creation. So, ayun. Tsaka, kasama mong sumikat yung napaka-iconic mong Orokan. Oh, hindi yun Orokan. Kalaban nila yun. Ay, sorry. Lucky Star yun. Lucky Zoe Star ata ang brand nun. Alam mo itong Zoe, hindi ako in-sponsoran ever. Nakakatawa kayo. Totoo ba? Oo. Pero kasi, parang ang rami na rin pinagdaanan nung Durabox na yun. Oo. So parang kada lipat namin ng bahay, andun siya. Oo. So, hanggang ngayon, di ba, sa bahay mo? Oo, hanggang ngayon sa bahay pa rin namin siya. So, I feel like para siyang Lucky Star. Kasi Lucky Star yung brand Lucky Star doon. yung brand. And parang feeling ko, I'm also a Lucky Star. Wow! She's so lucky. She's so star. She's so star. At diba maniwali ka? Singer ka ba naman din? Hindi ko sure yung lyrics. Anyway, so speaking of Lucky Star, kailan ka lumabas sa closet? Anong connect? Hindi. Speaking of cabinet, yeah. And this is the Pride. Yeah. Ito, balik tayo sa topic pala. Okay, Sa Pride Month. Okay, yung tanong ko, since you're very expressive nga, ganito, icon ka na ng gay community. Did you ever need to come out?
Alam mo, I feel like I'm lucky. Na Lucky star. Puro ako lucky. Ayun ang aking lucky me. Alam mo, lucky me. May brand ulit. Okay. Sorry. Ito na. So, I feel so lucky nga kasi parang I don't need to come out to my parents. Kasi parang hanggang high school siguro, parang, alam mo yung tinitis-tis ka ng parents mo na, bawal ka maging bading, ganyan. Pero nung nag-take na ako ng fashion design nung college, ay, alam na ng nanay ko na at alam na ng tatay ko na parte nga ako ng community. And ayun, I'm just so happy nga na I don't need to come out. But at the same time, I feel like meron siyang kapalit na sa pag hindi ko pag-out. Kasi I feel like for me na to be accepted, kailangan may improve ako sa kanila. Right. Na more than. So parang naging, yung parang kailangan ko improve yung sarili ko all the time. Kailangan nag-excel ako Overachiever. Feeling ko to yung lahat ng mga bading na parang hindi ka tatanggapin unless you're more than the norm. So parang hindi pwedeng bading ka lang. Kailangan bading siya pero matalino naman. Siya, funny siya, achiever siya, marami siyang pera, 'di ba? Parang gano'n. So ayun yung natatak sa akin hanggang tumatanda ako na, shit, hindi lang ako dapat maging bading, dapat maging bading ako na maraming pera. So yun yung, I guess, yun yung kapalit. Yun yung mahirap na parang kailangan merong redeeming factor kahit hindi naman kahit hindi naman dapat kasi hindi naman disappointment ang pagiging bading dapat or pagiging queer. Totoo, Gian. Kasi di naman yung mga straight na mga anak, wala naman dapat patunayan. Diba? Kahit nga bumabaksak, i-enroll ulit. Diba? Tulad Nino. Joke lang. Pero yun diba? Pag bading ka, tas bobo ka, bawal na combo yan. Pero kung pag straight, tsaka bobo ka, parang okay kahit lang, acceptable pa rin. Can I just say that? Parang, diba ang weird ng double standards na gano'n? Parang, shot natin. Okay, shot. Okay. So parang yun lang yung sad part of me not coming out. Kailangan may kapalit siya. Parang gano'n. Yes. Pero syempre iba rin yung mga struggles nung kailangan pa mag-come out. Oo naman. So ayun. Pero like days before leading to that, paano mo na-discover yung identity mo? Kasi parang bata pa lang ako, alam ko na talagang bading ako. Yun kasi parang talaga. 5 years old pa lang ako, gusto ko Sailor Moon, ganyan. Chibiusa ako, ang atake ko, Chibiusa, ganyan. Tapos parang nag-excel ako sa mga dance. Alam mo yung bading talaga. Tapos ikaw rin ba? Ganun ka? Ganun din yan, si Bestie. Okay. As in, gusto ko talaga ako bida sa dance, ganyan. So, doon ko na-realize na, bading talaga ako, bata pa lang. Tapos nagka-crush ako ng grade 1, ganyan. Ang crush ko pa noon, ang pang front ko, si Noemi. Pero ang crush ko talaga, si Justin. Alam mo ba yung pangalan nila? Oo, super. So, ayun yung story ko of finding myself. Ikaw ba? Game ka na? Game ako. Okay. Pero ito guys kasi you know me as Gian of Cup of Joe. Pero like sa buong course ko na nasa industry, like alam ko naman it's out there na queer ako, part ako ng community. Pero like I never made it clear to anyone. Kasi personally ako ayokong parang kasi nasa ako kumbaga male-dominated industry ako. Sa OPM, tas banda pa, boy band. So parang ayoko lang na ma-fixate yung identity ko sa sexuality ko. So I want everyone to focus on my music, my personality. Pero ayun, it's Pride Month, so wala namang dapat ikahiya. Tama. So ayun, for those who are asking, first time ko sasabihin ever. Special. Proud ako sa'yo, Gian. Proud din ako sa'yo. Wow. Mas proud ako sa'yo. Mas proud ako. Ako pinaka-proud. So, wala ka na maaano nun. I'm a pansexual man. So, I get attracted to anyone regardless of gender identity. So, ayun. Yun lang naman yun. Kaya, ito yun. Kaya ako nalaman yan ever since pa. Kasi, nung nasa preschool ako, dalawa yung crush ko. Si Noemi tsaka si Justin. Magka-classmate pala tayo. Magkaagaw pala tayo, no? So, sino? Ay, kilala mo pa sila? Oo. Okay. Pero kasi friends ko pa rin sila ngayon eh. Pero I guess... Sweet. Oo.
Okay. Basta Nung bata ka. Nung bata ako, dalawa yung crush ko. Pero si Kate tsaka si letter C yung pangalan ng lalaki. Okay. Basta yun, dalawa silang crush ko. Pero during that time, wala pa akong alam sa concept ng sexuality. So parang sabi ko, parang ang saya nila kasama. Okay, parang I like being with them. So as early as that, prep ako. Silang dalawa yung lagi ko nilook forward. Tapos parang crushy ko silang ganon. Gets. Not until nung naka-encounter ako nung mga elementary na, nung mga bakla tomboy na term. So yun na, parang doon, parang na-box na yung knowledge ko sa bakla at tomboy. Di ba? Parang, since kasi dito sa Pinas, parang medyo tabu pa rin ang soji. Yeah. Hindi natin natatackle yung ibang identity sa spectrum. Totoo. So parang marami ring nagsa-struggle makuha yung identity nila. Kasi nga nababox tayo sa stereotype na bakla at tomboy. Yeah. Yun lang yung dalawa. So sabi ko, hindi naman ako purely sa lalaki lang na-attract. Parang, hindi naman ako tomboy. Ate naman, may bayad ka naman. Paano ka magiging tomboy? Hindi mo sure. Ate! Pero ayun, alam mo, adding to that, Gian, kasi ngayon, aside sa other members of the community, sobrang hindi mo na ma-identify kasi sobrang complex na rin ng Yeah, it's very fluid. ng sexuality ngayon. Yeah. Which is also nice kasi parang as of now, marami na ring educated pero we should never stop from there. Oo, diba? parang ang hirap pa rin nung laban pero dapat tuloy lang tayo. Tama, totoo. Pero Gian, congratulations on coming out. Thank Nakakatuwa. you. Actually, hindi ko naman... Hoy, mag-shout naman kayo dyan. Hindi. Yung mga to, para mga homophobic yung mga homophobic staff tong mo. team Ayaw mag-clap. namin. Sorry, Ayan. Congratulations, Gian. Pero I don't really want it to be considered as a coming out. Kumbaga, I want to put it in a different perspective. Wow. Sige. Siyempre, podcast So ano ba mo yung tayo. podcast ko to, bida ako dito What's the perspective? Parang, feeling ko, I never wanted the idea of coming out of the closet. I just want the people to come inside my world na silently kong binuo mula pa nung bata ako. That's cute. Ang ganda naman, Gian. Clap ulit kayo. Mga homophobic. Hindi Mga homophobic kasi. Oo. Kasi, to be honest, itong society, itong world na kung nasan tayo ngayon, it's not the world that I want to live in. So ano? Sa Pluto? Sa Pluto. Pero gets naman. Yes, diba? So parang simula pa lang nung bata tayo, na wala pa tayong ideas sa societal norms, we formed a world within ourselves na gusto nating tirhan. Yeah. And I didn't want to come out kasi of that world. Yeah, to that world kasi alam kong kaya ko naman silang papasukin sa world na gusto ko. That's nice. Gian. Kaya yan Wow, hindi na sila homophobic. Okay. Natuto na sila. Happy Pride, Character guys. development, guys, Nakakatuwa. Pero ayun, so, masasabi mo ngayon na fully accepted mo na sarili mo? Ay, oo naman. Oo naman. Halata naman. Ate naman, hindi naman ako mag-a-accept kung hindi naman magka-crop kung hindi ko pa accepted yung sarili ko. Oo. Pero it's a process eh. It's a process. Like, Tsaka kailangan pagdaanan talaga eh. up until now, kahit sabihin mong proud ka, parang meron pa ring mga pag-aalinlangan. Ay, oo naman. So, complete this sentence. Okay. Wow. Okay. Proud ako, pero... Proud ako, pero pressured. Kasi parang kahit hindi mo siya responsibility, as a public figure, parang merong kaakibat na responsibility on representing the community. Right. Which is parang, yun babalik lang rin ako sa part na pag straight ka naman, wala ka namang ganong responsibility. So parang, ang hirap na ngayon maging bakla, dadagdagan nyo pa ng mga ganong responsibility. Pero ako kasi, I'm all up for this responsibility. Kasi parang, feeling ko rin naman, kaya ako naging bading kasi may purpose talaga. Alam mo yung ganon? And I want my purpose to be, yung parang makakakita sila na, ay, parang ako si Mimiya. Yes. Okay lang pala na maging ako, na maging ganito ko. Kasi kung si Mimiya, nagagawa niya maging siya, kaya ko rin pala. So, doon ako talaga humuhugot ng empowerment, ng sipag at lakas. Kasi parang I feel like marami talagang naglo-look up sa atin, Gian. Yes. Oo. Especially yung mga
hirap mag-come out. Right. Kaya it's very important, Gia, na we're very visible. Kasi parang, para hindi din sila matakot maging sila. Yeah. Na mag-come out sila na parang, ay, okay lang pala. Kasi nga, sila nagawa nila eh. And sobrang, hindi ko naman sa inaano tayo, naging successful tayo in our own field. Right. Without hiding kung sino ba talaga tayo. Yeah. So, ayun lang naman. Gian. Relate din ako dyan, like, in my perspective as an OPM, OPM artist. Kasi parang, nung growing up, gusto ko na talaga maging singer. Okay. Gusto ko maging rockstar. Okay. Pero parang, alam mo yun, nababox yun dahil sa gender stereotypes na parang, pag rockstar ka, dapat lagi kang maangas lang, masculine, ganito, ganyan. Lalaki, straight. Lalaki. Oo. Pero, growing up, tapos parang, ito na, parang dumating na tayo sa age na karamihan ng icons, gay icons, Yeah. mga yan. Mga Mimiya, gano'n, mga ay, Vice yo. ganda, mga mga So, gano'n. parang- Di ba? Parang, gusto ko rin na pag kunyari merong younger aspiring musician na Yes. parang hindi sila umaakma dun sa stereotype na parang very masculine na yun yung kakahangaan lang ng tao. Gusto kong, I want them to see themselves through me din. Ganda, di ba? Di ba? Kumbaga na parang, yes, you're part of the queer community, pero that won't stop you from being a rockstar. Tama. Ang ganda, Gia. Totoo. Cheers! Cheers. Diyos ko, ate, baka malasing na tayo kung anong pag-usapan natin dito. Oo, mga celebrity crush, ganon mamaya. So, sinong gay icon mo? Ako si ate! Ay, kakat ko. Hi, Ay, sorry. Blip yan lahat. blip niyo yun. Blip, pati yung mouth, i-blur niyo. blur niyo. Blur niyo yun. And sa akin ngayon, like, super fan ako ni Chapel Roan. Ay, oo. Grabe. Kasi parang, nakikita ko sa kanya yung pagiging expressive ko pag nagpa-perform. Tapos parang very out of the usual siya na Yeah. female pop star siya pero part siya ng gay Different, community. yeah. Parang And ganon. I feel like binago niya rin talaga yung music industry. I feel like ang laki ng impact niya. Kahit, Yes. let's say, ngayon lang siya nag-boom. Kasi matagal na rin pala, di ba, siyang Matagal singer. na rin. So parang nakakatuwa na, ay wow, nakagawa siya ng own way niya in the music industry. Yun lang naman. Ikaw, sinong gay icon mo? To be honest, ako si Vice ganda talaga. Kasi parang growing up, nung bata, hindi naman bata, siguro mga high school, college, ganyan. Inaabangan ko talaga yung Showtime. So parang natutuwa ako sa mga jokes niya. Tapos I feel like, in her own way, na-empower niya rin talaga tayo. Right. Oo, na parang, ay shit, meron ng bading in the mainstream media na parang, hindi lang siya yung basta bading na extra, alam mo yung best friend. Siya yung star. Siya ang star. Diba? Gets. So parang nakakatuwa na ang laki rin ng binigay ni Meme Vice na platform and ano ba yun? Yung parang opportunities sa mga members ng community. So, Tsaka, parang dahil sa kanya, parang mas lumawak yung acceptance ng mga higher generation sa mga bading. Totoo. Kaya nga ang weird, ito na weirdan ako, yung mga nanay, tatay, lolo't lola, tuwang-tuwa kay Vice ganda. Oo. Pero kapag kami kapamilya nila Oo, bading, yun eh. Parang, ate naman, ano ba? Parang, yun yung ang weird na gulo. parang sabi nila, parang okay yung mga bakla, tanggap ko sila, pero kung may kamag-anak akong ganyan, parang, diba? yun yung weird, like Yeah. hindi ko magets yun. So Yeah. siguro yun yung sa akin, proud ako, pero minsan nakakapagod. Ay, oo. Kasi parang there's this endless cycle na parang everyday kailangan mo i-prove yung sarili mo Yeah. sa mga kamag-anak mo. Like, everyday kailangan mo ma-justify kung bakit okay lang na ganito ka. Yeah. Diba? Baka yun rin nga yung katapat nun, Gian, is maybe they see kasi Vice ganda as successful. Oo, gay. yun. So parang yun yung redeeming factor niya. Yeah, na feeling ko kung di naman successful si Vice like that, diba? I feel like the society won't really give her the platform. Pero kasi nga, she proves herself, dun siya tinanggap ng mga tao at Right. tuwang-tuwa rin naman siya. So, yeah, I guess yun lang rin. Yun yung talaga. mahirap. Kaya kung sino man dyan mga nakaka-experience ng gano'n, yung parang everyday you have to prove yourself or parang everyday kailangan nyo maglatag ng credentials nyo kung bakit kailangan nila kayong tanggapin. We feel you guys. Yeah. We feel you. Yeah. Hi.
Pero ito rin, dagdag ko lang rin, Go. Gian. I feel like also, ang dapat mo lang rin talaga isipin is choose people who choose you. Diba? Na parang kung tanggap ka nila, doon ka mag-focus. Right. Kasi yung i-exert mo yung effort mo, yung energy mo to prove to the people na, hindi naman yan mahalagang mga tao sa'yo. Diba? So I feel like you choose people who choose you talaga. Right. Yeah. Ganda na. Ganda Tama. na. Ganda na, di ba? Pang matalino. Pang matalino. Cheers tayo. Diyos ko, Gian! Okay. Pero Sige na. ang sarap nitong drink. Ang sarap. Dito sa Roof, the Manila. Roof is so fine. Ano pangalan nito? Roof Manila. Roof Manila, yeah. Ayan. Very nice. Sarap ng drinks dito. Grabe. Next. Answer this, Mimia. Lucky Star. Mga linya ng mga friends or relatives or family na akala mo supportive pero mapanakit pala. Ikaw? Alam ko, ito ino-overthink ko to kagabi kasi parang alam mo yung mga sinasabi ng mga relatives na tanggap ka naman namin pero wag lang sobra. Alam mo yung parang ganon. Parang gets. Wag yung Wag kang magka-crop top. Oo, mga ganyan. Okay, gets. Like parang okay lang daw na i-identify mo yung sarili mo na ganyan pero wag kang gumawa ng anything na out of the straight norm. Yeah, totoo. Oh. Pero ang hirap nun sobrang hirap nun. Kasi imagine mo, nag-come out ka as gay pero you can't really express who you really are because yun yung ayaw ng pamilya mo. And yun yung nakakalungkot talaga. Kasi ako, Gian, kaya rin ako tuwang-tuwa mag-dress up. Kasi parang natutuwa ako na in my own little way, na-inspire ko yung mga bading na mag-dress up like me. Na parang, or like them na parang ito yung gusto kong suotin eh. Pero alam mo, I feel like, Gian, it also comes with privilege. Kasi parang in our industry, normal to. Pero kung normal na tao ka, maglalakad ka sa daan, nakaganto ka, parang Gets. mali. Parang i-judge ka ng mga tao. Parang hindi safe yung space. Totoo. So ako, I really want na maging normal yung mga gantong bagay na pagsusuot ng kung anong gusto mo, pag-identify mo sa sarili mo, nang hindi ka binababa ng mga tao na kapaligid sa'yo. Kaya it's so important na parati nating ine-educate or parang ine-expose natin na we exist. Yeah. Diba? So, yun lang rin yung akin talaga, Gian. And I think that's what pride is all about. Yes, Like, totoo, it's an Gian. unending fight until ma-achieve natin yung wala na silang pake kung naka-crop top kang lalabas papuntang palengke. Totoo. Ganun. Pero ito guys hindi naman ibig sabihin pag naka-crop top kayo, party na kayo ng community. Oo. Yun lang rin ho Basta kung kung kayo pa ay part ng community, you want to dress up like this, I'm hoping in the future or sooner na parang hindi na tayo babastusin sa daan. Yeah, right. Alam mo yung ganun. So, kaya kung straight kayo tapos gusto nyo mag-crop top, go! Oo naman. palda kayo. Yeah. Pero ang ayoko lang rin sa mga straight. Yung ginagawa nilang design. Oo, hindi. Ginagawa nilang personality yung mga crop top, tapos homophobic. Ate, ano ba? Ang weird. So parang, ewan ko sa inyo, gulo-gulo niyo. Yeah, guys. So ganun. Wag niyong ginagawang costume ang kabaklaan. Yes. Lalo na kung gagamitin nyo for fun. Yeah. Meron akong mga nakikitang ganun eh. Alam mo yun, yung media. sa social media, yung mga sa ibang schools for parang nag-dress up sila as bading-bading. Tapos parang ginagamit nila as a comic relief type of shit. That's sad. Yeah, that's sad, We're in 2025, guys. hindi na ganun ang bading ngayon. Tama. Yes. Kung kaya nyo, mas kaya namin. Naniniwala ko din talaga. Isa pang parang word na feeling ng mga boomers parang supportive pero may masakit na connotation pala. Yung sayang naman. Especially pag may itsura ka, no? Oh, ganun. Actually, yun yung yung sa tita ko. Kasi nga, let's be honest, pogi ka naman, Gian, talaga. Sakto lang. Sobrang pogi mo, tanga. Grabe naman. Ano? Gano'n ka pogi. Okay. Tingnan nyo mabuti. Yung may kilay, angulo. yung may jawline. joya. Oo. Tama. Diba? Pero alam nyo guys, never kayo naging sayang talaga. Diba? Totoo yan. Parang,
Ito ha, pag bading ka kasi, I feel like you can have the masculinity and the femininity. And yung emotion mo, meron kang femininity, meron kang utak ng lalaki, pero may puso kang babae. So I feel like kaya mo lahat, kaya mong gawin. Kaya ko lahat. Kaya mo lahat. Kaya mong gawin kung ano nagagawa ng lalaki. Kaya mong gawin kung ano nagagawa ng babae. Maliban sa productive side. Ito, kaya ito. Ate, parang ako, uuwi na lang ako. Pag nakita ko to, uwi na ako, dyan ay sundo ko. Hindi mo kaya to. Kaya mo? Hindi rin. Hindi ko Uy guys, ang bigat po ng mic nila. Kasi parang hindi ko kaya talaga. Next episode may stand na kami. Wag. Parang cute nga yung gato. Okay. Yeah. Mas laid back. Ganyan. Ayan, kaya namin lahat, guys. Totoo. So I feel like it's a strength also. If you use your... Basta if proud ka lang sa sarili mo, lahat ng mga meron ka, strength mo yan. Yeah. Yun lang yung mahirap pag, kunyari, sinabi mong sayang. Parang, alam mo yung after all your achievements, ganto ganyan, parang nababox ka dun sa thought na, okay, successful yung band niya, pogi siya, kumikita na siya ng okay. Kaso sayang, kasi hindi siya straight. Parang ganon. Yung ganong mga mindset yung nakakalason sa damdamin namin. Kasi I feel like the society, sinasabi nilang sayang ka kasi gusto nila mag-asawa ka, maggawa ka ng anak. Yun yung mindset ng mga tao na, so okay lang sa inyo may anak ka pero pariwara ka. Parang okay lang ba na may jowa ka nga, may partner ka, may makakabuka ng pamilya, pero wala ka namang pangkain sa pamilya mo. So I feel like medyo contradicting talaga lahat ng mga dinidemand ng society. Right. And parang never tayo naging sayang. Yeah, never. Never Tsaka, talaga. Hindi ko na yun iniisip. Like, nag-ano na ako, I don't give a fuck energy. Sa mga, tulad nga ng sinabi mo, kung hindi nila deserve yung energy mo, dead ma. Oo, walang ambag sa buhay. Walang ambag sa buhay, wag nang ganun. Nakaka-drain. Kasi mas importante, ituon mo yung energy mo sa sarili mo. Self-love, ganun. Yes. Ikaw ba, sa tingin mo, you really love yourself or may times na parang napipilitan ka pa rin? Uy, alam mo, natutuwa ako dyan sa tanong na yan. Kasi parang ako promoter ako of self-love. Okay. Kung tatanggapin mo yung sarili mo in that term na self-love, tanggap ko naman yung sarili ko. Pero kasi sometimes ang love, 'di ba, you look for it sa ibang tao. Mm-mm. So kapag hindi nabigay sa iyo ng tao na yun yung love, parang bumababa yung pagmamahal mo sa sarili mo. And I feel like matatanggap mo lang yung sarili mo, truly self-love, if yung love nang gagaling from within. Tapos parang bumabalik sa iyo na hindi ka naghahanap ng bagay, ng pangyayari or mga tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal. Right. So, yun yung akin. So, ayun. Ikaw? Ayun. Love wins. Walang connect. Hindi. Kasi like ngayon, di ba, ang sigaw natin ngayong Pride Month, love wins. Oo. Pero I feel like, nabanggit ko rin to last time, pero yun yung pinaka-overlooked form of love, yung self-love. Oo. And I feel like unti-unti ko naman na siyang na-attain. But at the same time, parang meron yung days na feeling ko, parang pinipilit ko siya. Okay. Kasi, syempre, meron ka pa rin namang insecurities within you. Na kahit walang outside factors, parang you hate this kind of thing sa'yo, ganto ganyan. Pero I feel like, yung pagpilit mong mahalin yung sarili mo, form pa rin yun nung laban mo sa buhay mo. Yeah. Like, hindi mo siya sinukuan. So, pinipilit mong ilaban yung pagmamahal mo sa sarili mo. And I think, part pa rin yun ng protesta sa Pride. Yes. Huwag kayong mapagod mahalin sarili nyo. Oo. Don't yun give talaga up. yung pinaka-important. Huwag kang mapagod mahalin sarili mo. Right. Kasi di ba may tendency talaga na parang yung love nga, hinahanap mo sa ibang tao. Yes. Na parang ma-feel yung void from within. Pero alam mo, yung void na yun, pwede mo siyang i-feel on your own. So, laban lang. Yes. Laban. Grabe. Medyo crazy nga tong Pride Month na to kasi second Pride Month ever ko pa lang to. Like, as a self-accepted part of the community. Okay. Like, since then ba nagpa-participate ka na sa mga protests, sa mga ganyan? Alam mo, I feel so, parang hindi naman ako guilty. Oo. Parang feeling ko I'm not doing enough.
Alam mo Right. ganon? Yes, Oo. gets ko. Parang sa sarili ko, ay parang wala yata akong masyadong pinaglalaban for the community. Kasi parang siguro mas focus ako on my family, on Gets. building my career, ganyan. Pero, yun nga, gusto ko naman in my own little way na just by being a good example to the mass na being gay is more than okay. Yeah. Oo, so yun naman yung akin na parang kailangan kong i-prove sa mga tao na kahit bading ako, kahit bading yung mga nasa paligid ko, marami kaming kayang gawin. Marami Right. kaming ma-achieve in life. So ayun naman yung gusto kong i-promote to people. Yeah. Yeah. In my own little way. Yeah. Gets ko. Kasi like, meron ding privilege that comes with that. Yeah. Kasi mostly yung mga nagpa-participate talaga sa mga active protests na ganyan, sila yung tanggap na sila sa pamilya nila fully. So parang ang kalaban na lang talaga nila society. Yeah. Yung buong bansa, parang ganyan. Pero meron din kasi yung mga part ng community na meron din silang sariling laban sa bahay nila. So I feel like hindi natin kailangan i-pressure lahat ng mga nasa community na maging active talaga sa ganitong protests, lalo ngayong Pride Month. Yeah. Kasi meron naman yung mga part ng community na hindi tulad ng mga iba na accepted na. Meron yung mga nahihirapan pa rin in their own homes, ganto ganyan. So parang hindi natin pwede yun i-take against them. Totoo. Lalo sa, meron din ng mga public figures na ganon. Like, alam nating Pride is a protest. Wait lang, Krakat. Okay, tatay na natatawa ako. Bakit? Game. Kasi Ilang gist nung Okay, anyway, go. Ayan. Alam nating Pride is a protest. Pero, for me, yung nag-heal ka or parang you're trying to gain self-acceptance and self-love in silence, Yeah. that's also part of the protest. Tama, And I Gian. feel like hindi natin yun pwede ipagkait sa mga Totoo. taong nakaka-experience nun. Tsaka, parang hirap din maipaglaban yung something na hindi mo maipaglaban sa sarili mo. Right. So, I feel like kailangan mo munang tapusin yung laban from within bago ka to be out there and to be Yes. loud and proud. Exactly. Yeah. Ganda, te. Ganda Talino nun. natin. Parang talino natin. Kaya kasi Ganito. kahit section 5 ako. Very happy ako nandito si Mimi kasi naging friends lang talaga kami in real life. Sure ka ba naging friends na? Sakto lang. Ay, hindi. Nagkita tayo. Nagkita kami sa bahay. Oo. Na para bang mall yung bahay mo. Sobrang layo. Sobrang layo. Oo, Nasa eh. Cavite na yun eh. O hindi naman, ako mo Hindi, naman. May Alabang. Las Piñas pa. Las So, Piñas. Paranaque. Tapos, Ayun, yun pala. Tapos nagulat ako kasi dinala siya ni Chris. Dinala ako ni Oo. Direk Chris. So, wala. Sobrang fun lang nung gabi na yun. Can I Sobrang just say? fun. Yes. Parang nag-swimming lang Swimming lang kami. Usap-usap. Kain-kain. Oo. At saka gusto ko lang masabi talaga, grabe yung budget ni Gian dito sa podcast na to. Yung ilaw nila, para magkakatarata ka talaga, kakatingin pala sa ilaw. Grabe ho, ang lakas talaga ng ilaw. Parang Dok, papapasta ako. Parang ganun yung ilaw niya dito. Parang may dentistang lalabas. Oo, pero yun. So, doon kami nag-meet. And Doon parang kami from nag-meet. then on, Oo. nag-uusap na rin kami, ganyan. Kasi pares kami ng mga amat sa mga memes online, Oo. gano'n. So parang 30 minutes lang namin pinagtatawanan yung Tagalog version ng Party for You. Oo. Pwede magtitigan. Tubig na balal. Ganun lang yun. Habang nagsiswimming kaming ganyan. Dugtungan lang kami ng memes ganyan. So, Tapos yun, di ko in-expect. Oo. Kasi Na nakaka-feel ka ba ng ganun kapag feeling mo okay yung tao talaga in the first meeting? Oo, ganun rin kasi ako. Parang lukso ng dugo. Ate naman, di na Kapatid ba? magkapatid. Magkaribal pala to. So ayun, doon ko na-feel sa'yo na parang, ay, totoong tao si Gia. Na parang, ay, parang gusto ko siya maging friend. So, yeah. Ako din. Pero parang mas gusto ko maging friend yung sa tatay niya. Bakit? Kasi mas napaglutuan ka. Masarap, Alam ko may masarap daddy ng issues luto. ka. Okay, so nung Naniniwala ka ba doon? Yung Sa- mga may daddy issues, nagdetend talaga silang mag-seek ng older guys? Oo, kasi nakikita ko sa ibang friends ko yun Oo. sa mga hindi okay with their dads. So, ibang topic ho to, hindi to Oo, daddy issues. hindi to daddy issues. Pride content. Pride content Yeah. to. So ayun, same, nung na-meet na kita dun sa house nyo,
Uninvited. Pero happy ka naman na andun ako. Oo, kasi Ayun. nga, ito ha, guys, sobrang love ko yung Cup of Joe. Mm. Oy, oo nga, Gian, alam mo yan. Oo, yung alam ko kayo pa yan. ni Miss Janine. Janine. Oo, Janine Tagonon? Janine de Belen. Hindi, Janine Tenyoso. Janine Tenyoso, oo. Actually, yun nga, parang sinend yun sa mga GC namin. Yung, uy, gumawa ng TikTok si Mimiya sa tingin. Tapos yung steps mo lang naman, ganun lang naman. Sobrang ganda ng tuwang-tuwa kanta na kami. yun. Tapos na-discover ko yun. Nasa airplane ako kasi going ako sa Bali noon. Tapos parang medyo, parang alam mo, seeking for myself, parang gusto ko hanapin sarili ko. Tapos narinig ko siya sa aeroplano, ang ganda-ganda ng kanta nyo. Tapos from then on, nasusundan ko na yung mga hits nyo, ganyan. So parang nagulat ako kay Chris, sabi niya, uy, dalhin ko si Gian, okay lang. Sabi ko, gago ka ba? Okay na okay. So parang from then on, yun, natutuwa ako na parang, oh shit, nandito na si Gian. Parang abot kamay ko na siya, Oh my parang ganon. God, may naalala ako. Oh, ano na naman? Meron kang vlog na yung parang dating keme-keme. Oo. Doon ko, Kasali dapat ako dun. Okay. So- Ba't di ka sumali? Hindi, kasi yun yung parang a few days before our concert, tas parang nilalagnat ako. Okay. Tapos parang sabi ko, shucks, parang ayoko mabinat, pero gustong-gusto ko talaga. Yeah. Pero feeling, yun. Sayang. So, Sayang. napili ko doon si Chris. Si Direct Chris. Yeah, si Direct Chris. Pero si Chris kasi matagal ko na siyang friend. Oo. So, yun. Saka, cutie Ayun. naman talaga si Chris. Cutie nga! Okay. Akala ko nag-date talaga kayo after. No? Ay, hindi talaga. Wala lang yun. For the content lang ho yun. Okay, Kasi okay. yung mga Pero ang yun- saya. Oo, saya nung ano. Pero magastos kasi lahat yung may TF eh. Shucks, dapat pumunta ako. Pinirahan ka pa. Yun, pero masaya siyang content actually. Masaya Yeah. nga yun. Next time. Next time. Akala ko next topic. Okay, next time. Next Ano tayo? time. Oo, Mag-date-date tayo. magba-vlog Oo. kami. Mm-mm. Pero ano ba? Speaking of dating, meron ka bang dinidate ngayon? Oy, ako'y wala ho. Promise. Wala. Alam mo ba, ito ha, medyo vulnerable side na to. Oh. Alam mo yung parang, I tried dating, pero parang nafe-feel ko lang all the time na, shit, baka too much ako. Alam mo yung ganun, kaya hindi nagwo-work. Gets. So, parang too much to handle, Mm. too much to be around, or So parang ikaw na mismo yung nagpo-pull away? Voluntarily? hindi naman, parang feeling ko sila yung sumusuko because I'm too much. You know what I'm saying? Kasi parang, hindi ko naman sa ina-up tayo pero I feel like may iba rin kasing responsibility if you're a public figure also. Gets. Sa side nila. Sa side nila. Na parang normal lang naman silang tao, bakit bigla silang magkakaroon ng responsibility just because they're dating someone like in the industry. So parang, yun siguro yung nangyayari sa akin. Yeah. Same. Totoo ba? Yeah. Di ba nagde-date ka ng same industry? No. No? Parang never Pati ng phone? Wala yung phone ko. Na-snatch Parang dyan sa baba. na-snatch. Nahulog ko ata. Ito oh. Pero, ay, shit. Pero parang never ko pa na-experience yung ganun. Pero will you date someone in the industry? Okay lang. Di ba? Pero parang ang akin lang, parang hindi ba off yun na same kayo ng world, tas same pa yung pag-uusapan nyo, same ba yung... Gets Ikaw. din. Tsaka parang, so grabe yung pressure kasi pares kayong public figure. Oo. Ikaw? Sa okay lang naman, pero parang I prefer someone na low-key talaga. Gets. Oo. Kasi ayoko siyang maging star rin. Ako lang dapat ang star. Tama. Lucky star nga. Lucky star. Totoo, Lucky star. totoo. Kaya yun. Parang... Tsaka dito sa stage ng career ko, parang ayoko pa talaga makipag-date and all. Oo naman. Tsaka you're young, di ba, Gian? Ilan ako ba? 23? 20. Tinga. Hindi, 23. 23, oo, 23. So, I feel like career dapat. Yeah. Oo. Kasi ang love naman, mahahanap po siya everywhere. Yes. Totoo. Meron akong natutunan sa isang drag queen na idol ko. Sino? Si Miss Eva La Queen. Okay. Parang kunento niya kasi sa akin, na-meet niya kasi yung international drag queen na si Alisa Edwards. Tapos, Nagde-date sila? hindi. Okay. May shinare sa kanya si Alisa Okay. Edwards. So parang sinabi niya na, I don't wanna settle down. I wanna partner up. So nung nasabi ko, hindi ko na-gets. Okay. So parang ang Kasi meaning English. pala, kasi English. Okay. Sabi ko, ano po yun sa Tagalog? Makasabot ka. Makasabot ka kayo. Pero, Oy.
Pero Love ko talaga. Tapos going anyway, back. ayun. So, sabi niya, parang, so, since, di ba, as artists na parang gusto natin talaga mag-flourish yung career Yeah. natin, parang dapat maghanap tayo ng tao na hindi tayo magsisettle down with them. Kumbaga, dapat i-meet nila tayo dun sa goal natin sa buhay Yes, natin. totoo. Kasi meron yung mga times na parang if ever meron kang mamimit na tao, parang magiging hindrance siya sa pag-attain mo ng goals mo. So, hindi siya yung for you. Yeah. So parang Tama. you should look for someone na kayang mapantayan yung parang thriving energy mo na Yes. makamit yung dream mo if you're that kind of person na career over anything Yeah. else. Ikaw ba, career over anything? Oo naman. Okay, oo. Dapat. No boyfriend, girlfriend since birth ako. Totoo ba? Okay. Kasi ako din eh. Kaya ako, no shit. Ako din. Okay. Oo, Sa kanya, kaya no shit. Date. Sa'yo may shit. May shit Okay. sa akin. Yes, shit sa akin, no shit. Oo. Pero ako talaga, yun nga. Parang date. Hindi nag-work. Okay lang. So, I feel like we will find the person na for us talaga. Yes. Ano ka? Ay, shot. Oh, Ay, wow. shot. Meron ka Wow. bang lemon? Gusto ko tequila. Hey. Okay. Cheers. Cheers. Diyos ko, parang engga na yung Parang mga pinag-uusapan na. Pero ikaw ba, are you looking for love right now? Wow, No. yeah. Okay, oo. I'm not. You're looking for the bag. I'm looking for the bag, Tama, guys. totoo. Ikaw, are you looking for love? I'm trying, ganyan. Pero kung hindi Nothing talaga... wrong naman with that, eh. Oo. Pero kung hindi talaga for us, hindi talaga. Pero alam mo kasi ang prayers ko, ang manifestation ko, universe, pag hindi para sa akin, tanggalin mo na lang. Kinabukasan, tinanggal. Ito Ang naman bilis bilis. kausap. Pwedeng Ate. slowly. Teka lang, di pa ako ready. So, Makasapot ka ay. Love ko talaga. So ayun, parang ayun na lang sa akin talaga. Parang hindi nagwo-work, baka hindi talaga for us. Parang hindi siya good in our future self. For our Gets. future self. So, yun naman. Oo nga, Lord. Ay, I Pero mean you're universe. Young. You're Yeah, young. I'm young. Huwag ka masyadong Oy, promise you're young. Kasi 23, dun pa lang rin ako nagsa-start kuha ng pera. Alam mo yun, mag-ipon ng pera, ganyan. So, wag mo masyadong Gets. pressure. Kasi alam mo, ito naman, hindi lang to pang bading I feel like in the society in general, parang standard talaga na meron kang partner at a certain age. Alam mo yung ganun, parang, 28 ka na, ba't wala ka pang jowa? Ganyan. Well, in fact, parang, kung lalayo ka, makikita mo na, mas marami palang bagay akong dapat ipag-focus kesa sa maghanap ng partner. So, yun yung gusto ko ring i-empower na, okay lang if you choose yourself, your career over love. Kasi, iba-iba naman tayo. Yes, Yeah. iba-iba tayo. So, there's nothing wrong about it. Yeah. Yeah. Kaya universe, kung hindi para sa akin, wag mo nang padaanin pa. Hindi, pero... Or kailangan nating mapagdaanan. feeling ko dapat pagdaanan. Pero wag naman yung biglaan. Laro Oo, naman. wag yung Lalaro mo biglaan. ako eh. Kasi, hindi ako ready, ate. Kasi- Kinabukasan ko lang, di nag-reply laro. kasapot ka ay. Love Pero ko kasi, talaga. love wins nga eh. Tama, guys. love wins in mysterious This way. way. Love wins in mysterious way. Bye, Nina. Nina ba yun? Nina. Ito, speaking of music, ito tatanong ko sa'yo. Ano yung OPM song na feeling mo malapit sa community natin? OPM song. Oo. Bukod sa song ng Ben and Ben na Di Ka Sayang. Okay. Meron din kaming, Cup of Joe. Meron din Ito naman, kaming napaka-selfish song naman ito. about, Wow. Pati bakit. self-promote pa rin. Oo, self-love. self-love. Kasi love ko talaga. Okay, so ano yung Ayun, song na yun? meron kaming song, nirelease namin siya nung pandemic. It's called Bukod Tangi. Okay. So, it talks about your being unique, na parang yung pagiging iba mo, that's what makes you special. So, ayun. Yun yung song namin for the community. Gets. Pero alam mo, meron kasing song na parang every time na na pinapakinggan ko to, yung kay Sir Ray Valera ba yun? Pangako sa'yo. Kay Sir Ray, kay Regine yun eh. Yung ano ba? Huwag magtaka ay di na isa. Na parang hayaan mo lang akong mahalin kita. At kung hindi man dumating
dumating sa akin ang panahon. Diba? Kasi parang I feel like Title during that nun? time, hindi pa masyadong Yes. open. Alam mo, parang one of my all-time favorite OPM songs yan, pero never ko siyang nakita sa perspective na yan. Diba? Kasi parang syempre hindi naman nila alam kung kailan yung time na matatanggap sila ng society. So parang sabi niya doon, at kung hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin. Asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Diba feeling ko yun ang highest form of love na parang kahit hindi mo ko ibalik yung pagmamahal ko, hayaan mo lang akong mahalin ka. Please, Nai-stress ako! at least make me try. Yeah. Ala, nakakaiyak naman yung Hala, kanta. Diba, let me try ate? doing that. Ang ganda-ganda Yeah, ng right. kanta na yun. And speaking of them, sobrang ang ganda rin ng song nyo talaga na parang dun mo na marirealize na ay, ang galing sumulat ng mga OPM artist talaga. Tsaka parang, alam mo I feel like Cup of Joe is one of the bands ba kayo or artists? A band. One of the bands that nag-amplify ng OPM in this generation na. Boy, totoo. Sobrang totoo. Like, ito sobrang bias ko sa multo talaga. Alam mo yan. Yes. Sobrang love ko yung multo. So, kakatuwa. Thanks, Mimi. Nag-empower ka ng mga people in the community na to be themselves and to achieve kung anong gusto man nila. So, yun lang naman yung akin. Thank you. Na parang hindi siya hindrance talaga. Aminin mo. Yes. It's never an hindrance. It's never an hindrance. Bobo, hindi nag-elementary. It's never a. It's never a. Basta hindi siya hadlang. Hindi siya hadlang. To achieving your dreams. Kumbaga, strength mo pa yan. Yes. Tama. We hope for the day na ganun tayo lahat ka-strong ipalandakan sa mundo yung pagmamahal natin sa isang tao. Yung wala nang makakapigil sa'yo. Yes. Kasi love wins. In mysterious ways. Pero kwenta. Meron pa palang isang song. Oh. It was written by a director na naka-work ko, si Direk Pancho Manikis. Si Direk Pancho? Si Direk Pancho. Hindi ko pa nami-meet. Akala ko naman may comments. Hi, Direk Pancho. Hello, I miss you. Pero ayun, meron siyang sinulat na song para sa isang BL series na ginawa niya, yung Stuck on You. So, English? Tagalog. Ba't English ang title? Yung series. Okay. Anong pangalan nung kanta? Nagmamahal din lang. Diba? Tapos parang, kinanta siya ni Carl Zarate na in-interpret din ni Iyo Canlas. Tapos parang yung song niya is parang, bakit parang ang hirap i-express ng love ko sa tao na to, katulad din naman ako ng mga straight na nagmamahal din lang. Na parang, bakit biglang pag kami, parang biglang yung puso namin kakaiba. Yeah. Pare-pares lang naman tayong may puso. Nagmamahal at nasasaktan. Yeah. Diba? Parang, pagbading ka talaga or party ka ng community, may extra challenge. May extra challenge talaga. Correct. To do yung mga normal na ginagawa ng mga tao. Diba? Kaya props sa lahat ng mga bading, lahat ng mga nasa community. Oo, magmahal lang kayo ng magmahal. Oo. Magmahal ng ligtas. Safe. Yes. Yun din pala. Oo. Sa lahat ng mga nasa community, practice safe sex. Oo, laban. Ate, hoy, tumataas ha. Tumataas. Ang blood pressure ko. Hindi, tumataas ang case natin. Tumataas so ang I feel like, cases. well, it's not our fault, but kailangan nating mas maging safe in spreading the love. Yeah. Like, pero kasi ngayon, pag sinabing sex education, parang tabu pa rin. Which is weird sa Filipino. Yeah, kaya hello po, shout out po sa mga senador dyan. Yes, sa mga ating manggagawa ng government. batas. Yes. Opo. Let's try po na gawing batas na ang sex ed. Yes. Kasi kailangan natin yun. Tsaka ang sex ed, hindi lang po siya for the people in the community. Oo, para sa lahat po. Yeah, lahat ho ay pwedeng may karoon ng sakit. Kapag po tayo nagtatalik. So, I feel like it's for everyone to be aware of. Yes. Yeah. So, ayun. Bili kayo condom. Yes. Yun yung... Or PrEP. PrEP, condom.
Pills. Uy, ate, maglaki na ng dede mo. Ba't ka magpipills pa? Hindi na yan. Hindi, ibang pills pa na. Alaksan. Buscopan. Masakit pala ulo ko. Buscopan. Buscopan. Wow! Nag-plug. Sorry, cut yun. Cut. Okay. Ayan. So ano pa ba baka pag-uusapan natin na fun? Sino ang ano mo? Gay awakening. Oh! Okay. Ikaw, sino gay awakening mo? Ay, di ka pala gay. Pan-awakening. Wait lang. Ito, ano to parang, sino nga ba? Feeling ko, nung bata ako, sa High School Musical, Si crush ko kasi si Gabriel tsaka si Troy. Ah, okay. Parang di ako makapili sa kanilang dalawa. Gets. Tapos nakikita ko pa yung mga pictures nila out sa mga behind the scenes na nagkikeme sila sa beach, ganyan. Sabi ko, wow. Totoo. Gets. Parang ganun. So, parang gusto mo, ay, sana ako na lang si Gabriela. Or, sana ako na lang si Troy. Gets. Parang ganun. Oh Ikaw, my God. sino pa sa... Dati. Pero, parang, ay, nung kinalikot yung utak ko, hindi pala. okay. So, sino? Ate, muna lang siya. Okay. Si Dieter Ocampo. Gets kita. Dieter Gets kita. Ocampo talaga. Sobrang pogi. And hanggang ngayon, may nakita ko photo niya. Cute pa rin talaga. Gwapo pa rin talaga. Daddy. Daddy talaga siya talaga. Siya. Oo. So, yun. Dieter Ocampo. Gets. Ay, Ay, kung Sir sa Pinas, sino ba sa akin? Feel ko meron din Jericho Rosales. Pwede. No? Oo. Nung mga oo. pangako sa'yo era. Sobrang gwapo naman talaga ni Sir Jericho. At saka I feel like isa rin siya sa mga na-meet kong artista na mabait talaga. Mabait. Na-meet namin siya sa airport Diba? noon sa Bicol. Mm. Tapos parang very outgoing siya. Tapos pumayag siyang makipag-selfie kami sa aeroplano. Ganyan. Yun, Diba? hello Mabait. po. Ayan, mag-gists na daw tayo. You-gists. Oh, ang ganda nun. No, oo nga. Okay, babaguhin natin. Ang ganda nun. Yun ang bagong Okay, yun na tawag po dito. ang bagong namin. Ang bagong gists namin. Ngayon po tatawagin na nating U-gists. Yeah. So, Sinerch mo yun? Dati, U-gists. Oo. Okay. Saya. Oy. Ikaw. Hindi ko na-search kasi mo alam yun. yung spelling ng gist. So, mali-mali yung Mali. alam. So, ano na Sinerch lang, ko with 2 the boys G. kissing na lang yun. Sinerch mo. At sa YouTube mo pa sinerch. Aminin mo. Kasi minsan, di ba sa YouTube may link? Meron. Sa comments. Oy, pero noon pa yun. Pwede ba? Gian? Sorry. Ay, yun din. Rico yan. Grabe. Oo. Ibang level yun. Si Claudine. So, ikaw si Claudine during that time? Pwede. Mm-mm. Sa girls? Sa girls, crush na crush ko noon sa mga It Girls. Si ano? Ay, It Georgina? Girls ba? Ay, hindi sila It Girls. Bas parang yung generation na nila, Catherine. Okay. Sino Julia Barreto talaga. Binanggit mo pa si Catherine, tapos di mo siya sasabihin. Tsaka Julia Catherine. pala. Like, alam mo yung teleserye nila na Julia. Mirabella? Mirabella, yung ano siya, yung designer? kahoy siya. Ah, okay. Tapos pag may bulaklak siyang chrysanthemum, nagigima. Gets, Sobrang ganda niya Mirabella. doon. Love na love ko si Julia doon. Kaya happy ako nung nakatrabaho ko siya nung No. nag-cameo kami sa movie nila ni Sir Aga Mulak. Ay, totoo. Aga Mulak? Oh, pwede rin Pwede. nga. Si Sir Aga. Oo nga. Kasi maghahapon na so hindi na siya. Hindi na. Parang late gabi na. late. Gabi Concepcion. Charot. Parang anong movie niya dati na napanood mo? Mr. Dreamboy? May ganung movie ba or kanta yun? Merong Mr. Dreamboy, pero hindi ko alam kung si Gabi yun talaga. Joke lang yun. Hindi kasi kabaliktaran ni Aga. Gabi. Yan ang ganda. I like it natin. Diba? Ano ba? Ito na. Yan na U-gists mo. U-gists nga. Okay, U-gists na. Ito. So, ang U-gists ko, ano ba? Don't force anyone to come out if they're not yet ready. And wag nyo ring i-force yung idea of coming out. Kasi nga sabi ko sa akin, in my perspective, I never really wanted to come out kasi I wanted to let people in. Mm-mm.
Ganda. Sobrang ganda talaga. Actually, tumatak siya talaga Diba? nung pinag-uusapan natin siya na, oo nga, pwede naman palang silang pumasok sa buhay mo kaysa ikaw ang lumabas para tanggapin ng mga tao. Kasi Ganda. ang pangit ng mundo kung nasan tayo eh. Uy, okay naman. Sakto lang dito Ay, sa part na to, pero pumunta ka dun sa kantong yon. I speak ka ata. Oo. Ang akin naman, sana mas malaya tayong magmahal ng mga taong gusto nating mahalin. Yes. Yeah. Yun naman ang akin. Kasi parang ako naniniwala talaga ako na love is everywhere. And the love should not be caged sa men and women. Yeah. Oo. Kasi parang emotion mo yun eh. And it's so hard to stop it. Yeah. So, ang akin lang, sana mas magmahal pa tayo. Mas malaya tayong mapagmahal. Mas malaya tayong magmahal ng mga taong mahal natin. Pero alam mo, can I just say, Gian, na natutuwa ako na in this generation, nakakakita na ako ng mga nag-holding hands. Ako rin. Sobrang Nakakatuwa. natutuwa ako kasi growing up, wala akong nakikitang ganun. Di ba, kuya? Wala talaga. So, parang now, I feel like, andun na tayo. Ay, mag-iinuman na sila. Ay, hindi, parang malapit na, malayo na tayo. Pero malayo pa. Mayroong malayo pa, oo. Kumbaga, nasa Cubao tayo, papunta pa tayo ng Alabang. pa-south. Pa-south pa tayo. So, I'm just so happy na kahit papano may progress. Yeah. Yes. So, yun. It's a reminder to everyone na you should understand the struggles of those in the LGBTQIA+ community kasi first and foremost, yung coming out, hindi siya once in a lifetime event. I feel like it's a lifetime reclaiming of space. Yes. And ganda. self-worth. Yeah. Ganda. So, Pride, laban siya na hindi na tatapos. Yes. And sana samahan nyo kami sa labang yun. Ganda. Love Ate. you. Thank you for guesting me. Thank you, Mimi. Palakpak naman kayo. Oo, baka homophobic talaga yung staff homophobic mo. pa rin. Tanggalin mo na nga yung mga after yan. 1 hour, Oo wala nga. pa rin. Thank okay. you, Gia. Thank you, Mimi. Thank you, so guys. much. And yun, guys, love is everywhere. Paulit-ulit. Love freely, guys. Huwag kayong matatakot. Yes. We got you. Mimia and Gian Hoy, of ayoko Couple Show ayoko got mag-promise you. kasi hindi ko naman yung kilala. Okay. Sa You got bagay. yourselves. So you got Dapat yourselves. you got yourselves. Chat nyo na lang kami. Pero nasa message requests lang kayo. Sorry. Hindi ako nag-check. Bahala kayo sa buhay. Bahala kayo. Hindi. Mabuhay kayo na makulay, guys. Yes. Pero ayun, mag-outro na ako para, di ba? Ayun, Hindi pa yung outro, Gian. Hindi pa yung outro. Kailangan ko masabi yung line ko. Okay. Go. So yun, once again, thank you, Mimi. Sobrang dami kong natutunan sa'yo and sobrang happy ako nandito ka kasi excited na ako mag-swimming ulit sa bahay. Oo naman. At saka kung lumipat ka ng Manila, housewarming ayoko dito. Ang traffic. O yung traffic talaga dito kasi may school na eh. May school na. So dun ka banda sa mga wala. Doon kung nasaan si Cassie. Bakit? Hindi ka Kasi muna hindi siya papasok sa school. Kasi saan ka ba nakatira? Doon nga ako lilipat. Diba? Diba? Ng traffic. Na yun na nga. Guys, the icon, the one and only Mimi. Palakpakan ulit natin siya, guys. Thank you, Gia. Thank you so much, guys, sa pagabang ng episode ko. Once again, magkita-kita tayo here on top where we talk about anything and everything on top of my mind to the bottom of my heart. This is G on Top! Yeah! Ate, ano? Ang saya. Ang lala.